and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be an Nathanael and strive to make the world a better place. We should be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSB and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. If you were looking for a school that can guide you and teach you, try CSBN. It's a quality school. You'll find true friends and teachers who care, and relationships that build some trust, love and understanding. Come join us here in CSB and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be an Nathanael and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSB and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be an Nathanael and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSB and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Dear God, as we come together in the harbor of your safety, bless us with your grace and wisdom. Assure us that this event will be carried out for your glory. Lord, we praise you for this event. Thank you for the fellowship and family. Thank you for walking with us every day. We proclaim that your promises are true and love never fails. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Alright, good morning viewers, lalo na sa mga talagang loyal viewers ng the CSBN portal. Okay, so welcome again to another episode of our portal, again our portal. So this time it is our episode 9. So as usual, I am Charmaine as your host, and of course, together with me is... Ayan, magandang umaga sa ating lahat. Ma'am Rina.
It's me again, Jersuel P. Solis. Okay. So si Ma'am Rina po yung guest host po natin ngayon kasi importante po itong topic natin. Okay? So Ma'am Rina is actually our safety officer. Okay? Si Ma'am Rina yung mag-introduce sa atin sa napakagandang topic natin. Okay, so para sa ating segment na Matters We Need to Ponder, ang ating pag-uusapan o bibigyang tuon ngayong umaga ay patungkol sa pag-alaala o pagtalima natin sa International Day for Disaster Risk Reduction. So itong International Day for Disaster Risk Reduction ay ginaganap tuwing October. So specifically tuwing October 13. So isa din ito na nakapaloob din ito sa school calendar ng DepEd bilang pagsunod nga sa observance na ito o sa International Day na ito. Okay. Okay, so exciting ma'am yung magiging topic natin ngayon, no? Kasi isa sa mga objective I think of this observance, okay, kaya siya observance kasi pinapaalalahanan tayo, 'di ba po? Tama. So napaka integral niya lalo na sa Pilipinas ay situated sa Pacific Ring of Fire. So ano ba ibig sabihin nun? Learners na I think very familiar kayo ngayon nitong Pacific Ring of Fire dahil sa science subject ninyo, 'di ba? You should be kasi again, yung Pilipinas dahil nasa Pacific Ring of Fire siya, nagiging prone sa mga earthquake. Ganon, okay? So, marami pong mga bulkan sa ilalim po ng Pilipinas, sa ilalim ng lupa ng Pilipinas. That's why marami tayong mga earthquake, okay? So, kapag natitrigger yung volcanic, pag nag-erupt siya, di ba po? Nag-earthquake yun, di ba po? May paggalaw ng lupa. Yun, may paggalaw ng lupa. So, after ng eruption, may nag-earthquake afterwards. And then, maliban dyan, ma'am, is yung typhoon. Daanan talaga tayo ng typhoon dahil malapit lang tayo sa Pacific Ocean. Actually, harap lang natin yung Pacific Ocean. So, yun po. I think that's the objective, ma'am, to raise awareness, okay? And also how to prepare for these disasters, okay? Tama po, ma'am. So parang kumbaga ito ay ang IDDRR ay global awareness, no, para alam natin kung ano yung gagawin natin sa oras ng sakuna at para mapanatiling maayos, ligtas ang ating community, ang ating lugar. At sa taong ito ay mayroong tema, no, na ibinigay yung United Nations para sa International Day for Disaster Risk Reduction. At ano yung team natin, Jersey? Yung team natin po for this year is Fighting Inequality for a Resilient Future. Okay, so medyo, Inequality. medyo malalim na. So, kabayan natin yung ilang mga salita, malalim. Oo. keyword dyan. Okay, so katulad ng inequality. Ano ba yung inequality, Jersey? Parang hindi po pagkakapantay-pantay or unfairness. Okay. Unfairness to yung hindi pantay-pantay na pagbibigay ng resources o serbisyo o di kaya naman pagkakataon, no, hindi pantay-pantay na pagbibigay ng pagkakataon sa lahat, no. So ayun yung pwede nating ikabit sa salitang inequality. So ayon sa na paliwanag din ng United Nations sa tema, ang inequality ay kakabit din ng disaster, no, parang halos pareho lang yung cause nila. So kapag may hindi pantay yung serbisyo na natatanggap ng mga tao, prone sila sa damage o sa disaster. Okay. And then vulnerable din sila, ma'am, no? Oo. Opo. So kapag may disaster naman ay mas na-worsen yung pagkakaroon ng inequality kasi hindi lahat nakakatanggap ng tawag dito ng relief goods o ng mga Pangangailangan, yung mga service, basic needs na kailangan ng mga tao dahil nga mayroong inequality. Kaya sabi dito, no, sige, basahin ko na lang yung paliwanag, no. Okay, So kaya ang tema ngayong taon ay nakatuon
sa pagbibigay ng pantay-pantay na access sa mga serbisyo at programang may kinalaman sa pagpababa ng panganib sa ating komunidad. So binibigyang diin din nito yung kahalagahan ng pagbibigay solusyon sa usapin ng hindi pagkapantay-pantay o inequality. Okay. Okay. So, ma'am, gusto ko mag-inject doon sa inequality. Yung binanggit mo na inequality na may may connection siya sa disaster. Why? Kasi alam niyo naman, ma'am, na tuwing may disaster sa Pilipinas, laging may ginagamit yun for political ambitions, okay, ng mga politiko. Okay, kaya ang nangyayari, yun nga, dahil yun yung time nila para to make themselves, maging mabango for the next election. So, nagmamanipulate sila. Hindi nila may mga services na, alam mo yun, yung nagiging, hindi nila binibigay sa mga mas nangangailangan. Okay? Kasi, mas pin-provide nila yun doon sa mga kaalyado nila. Okay. So, alam mo yun yung, medyo sensitive na, pero sensitive kaya merong inequality. Oo, kaya may inequality dahil sa mga ganun, okay? So, you get the gist naman siguro, learners, no, that that's why pinaglalaban ito ng UN, okay? Kasi nga, itong inequality, dito nagsa-start yung gulo. Okay? So, lalong kahirapan. Oo, kahirapan. So, mahirap na nga, mas lalo pang naghirap. Okay? Kasi hindi sila nabibigyan ng mga resources. Alright? So, yun. Dagdag lang natin yung keywords doon sa tema, no? Fighting inequality for a resilient future. So, Jersey, ano ba ibig sabihin ng resilient? Yung pagiging matatag po natin. Okay, pagiging matatag o yung pagiging natin, no, o mabilis natin makarecover sa oras ng kalamidad. So, ayun ang ating tema. Pero dagdag ko lang po muna, ma'am, no, yung about sa disaster risk reduction. So, konting information para mas maunawaan ng mga viewers natin. So, pag sinabi kasi natin disaster risk, so ito yung tumutukoy sa mga pangyayari, no, na may dulot ng panganib, no, o sakuna. So sabi nga dito, it is the combination of the interaction of natural hazard, vulnerability, and capacity. So pag sinabi nating hazard, it causes damage to people. Pwedeng natural or man-made. So pag natural hazard or calamities, so ayun yung earthquake, yes, volcanic eruption, tsunami, yung mga bagyo. Typhoon, Okay, so pag man-like naman o man-made ay yung war. Ayan, yung mga conflict, no? Yung accident. So, yung I guess, ma'am, yung fire din. Fire Though din. may part din na natural siya kasi yung wildfire, I think, natural yun. Pero yung fire, like nagkakaroon ng sunog sa bahay, I dahil think sa it's medyo man-made. kapabayaan, no, ng ilang yes. ng ilang tao, no? Oo, yun. Okay. So kaya pag sinabing disaster risk, minsan tinutukoy nito yung loss of life, damage, destruction mula sa isang disaster. Kaya meron tayong disaster risk reduction. So paano natin mababawasan tong mga disaster risk na to o yung mga sakunang ito. So merong nilatag sa atin na yung United Nations. O sige ma'am, Okay. ikaw nga po, pabasa nga po. Sige ma'am, wait lang ma'am ha. Before ko basahin yan, magbabasa muna tayo, Jersey, ng comments kasi may maraming na nagko-comments. So, okay, go ahead Jersey, meron ka ba nakita dyan? Okay, sige, ako na lang. I found here a comment from Kylie Recania. Good morning po. Yes, good morning to you, Kylie. And also to Matthew, good morning, Ma'am Shermaine. Of course, hindi lang ako nag-iisa dito, Matthew. I-greet mo din si Ma'am Rina at si Jersey. Okay, Ma'am Hazel, hi. Ma'am Hazel, iba din naman si Ma'am Shermaine. Thank you, Ma'am Hazel. At may nag-greet din sa'yo. Actually, Ma'am, I think estudyante mo yun eh. Oo, nag-greet sa'yo. Okay? So, yun. Keep your comments coming. Kasi
yeah, I want to know you, we want to know your side as well, okay, regarding sa ating topic. So, pwede ma'am, isabihin ko na agad ngayon yung question so that makapag-prepare na din sila, no? So, viewers, here's your question. I do hope na sasagot kayo. Okay, so para maging rich itong interaction natin dito. Okay, so the question is, what can you do to prevent the occurrence of disasters? Again, what can you do to prevent the occurrence of disasters? All right. So, again, ma'am, ano pa ba yung question mo, ma'am? Ayan. Nakalimutan So, ngayon ko. dito na tayo. Dahil may disaster risk, meron tayong disaster risk reduction. So, ano yung mga dapat natin gawin para maiwasan itong mga sakunang ito? So, makikita din natin yan sa thematic areas na ginawa ng civil defense na meron sa Alright. civil defense. Ako ba, ma'am, or si Jersey? Ako na lang. Okay. All right. So, the first one is the disaster prevention and mitigation. Okay. I think ito, ma'am, yung involvement ng government policies and regulations. Okay. So, yung mitigation, ano mga dapat mga policy kapag may sakuna na nangyayari. Okay. So, next, ano ba yung Jersey, yung second? Yung second po is yung disaster preparedness. Okay, I think ito na yung mga drills ba, ma'am? Yung mga drill na ginagawa ng mga schools, okay? Yung I think ito yung DepEd order na may mga drills sa mga school, hindi lang naman sa mga schools but mga companies din. Okay, to prepare the people from the disaster, pag nag-occur yung disaster. Dagdag ko lang, ma'am. No? So, ito yung thematic area sa dapat natin gawin during disaster. Sa disaster prevention and mitigation, nandun na yung planning, itong awareness na ginagawa natin, yung pag-check natin ng mga lugar kung safe ba o hindi. After nun, ayun na yun sa disaster preparedness. May drills na tayo, bumibili na tayo ng mga equipments na kailangan para sa kung sakaling may sakuna o sa mga drills katulad ng radyo, no, yung walkie-talkie, ano pa. Meron na tayo din contingency plan, so ano yung dapat natin gawin sa oras ng sakuna. Okay. So parang ano pala siya, ma'am, no? Talagang sunod-sunod siya. Okay, hindi siya dapat mag-jump ng mitigation tapos biglang recovery, parang ganun. So dadaan siya sa mitigation or opo. prevention to Maayos at masusing paghahanda, no? At ito ay hindi lang isang tao yung kumikilos. Dapat ay merong itong team, no, para magagawa. Okay. So anong next, Jersey? So, the next po is disaster recovery and rehabilitation. Okay, recovery and rehabilitation. Ano sa tingin mo ito, ma'am? From the word itself, no? Recovery. Okay, to recover. Okay, from disaster. So ganun. I think siguro, ma'am, yung mga DSWD, sila ba yung nagdadala ng mga relief? Nag-a-assist, mga housing assistants. Ayun po. Okay, yung mga NGOs, ginagawa nila yung mga ganito after ng disaster. Okay, and the last one, Jersey, is? Which is disaster response po. Okay, response. Anong mga halimbawa ng disaster response, Jersey? So, an example po is provision of emergency health services po, such as yung first aids and other kits. I see. Oo, yung mga health sectors natin, no? And I think, ma'am, kasama din dito yung sa mental health. Okay, Opo, kasi yes, may counseling. may counseling, may psychological first aid. Opo, So, opo, to tama. prevent trauma. Okay, dun sa mga naging victims. Okay. Dagdag ko lang, ma'am, no. So ito ay ilan sa mga dapat nating gawin, no, sa oras ng sakuna. So 4 'yon. Okay. So ngayon, sino-sino ba yung mga nangangasiwa o nag-a-assist sa mga tao kapag may disaster? So meron po tayong mga government agency na nakatalaga dito. Okay, So ano yun, una ay yung NDRRMC. Sabi nga ni Ma'am Charmaine, yung madalas nagpapaalala sa atin, nagte-text, no, Yes. kapag may earthquake. So Earthquake or typhoon, oo. bagyo, ganun. So sila yung madalas nagpo-post kung may mga announcement about sa parating na disaster at yung ano pa yung mga pwede nating gawin kapag may disaster. So sila yung nangunguna. Pangalawa, yung Office of Civil Defense. So kasama din sila ng NDRRMC. Civil defense, ito ba yung mga army? Partly po, no? Okay. Mga LGU, parang ganun. Opo. Partnership. Okay. Tapos sunod, syempre yung PBOX. Okay, yung PBOX ay tawag dito, sila yung
nag-i-inform sa atin no, kung kamusta yung galaw ng lupa, yung mga bulkan, kung may nag-aalboroto ba o wala, no? So sila din yung nagre-remind sa atin about sa earthquake. And last yung pag-asa kapag may ulan naman, kung may bagyo. At iba pa, marami pang mga government agency. Okay. So ma'am, bago tayo mag-break, babasahin mo natin yung mga sagot. Ang daming sagot ng mga learners. Good job sa inyo, Sige nga, learners. Joyce. Okay, Jersey, may nakita ka ba dyan ng mga sagot? I think marami Ay, dyan. meron Sige, po. go ahead. To prevent it, we should clean our community po, from Miss Daniel. Okay, ano pa? For Marcus Ethan, by raising awareness about disasters, planning ahead, and always be wary of disaster that may happen. Okay, very good. Chloe Ocampo, to prevent disasters, people all around the world should take precautions against the possibilities of natural hazards occurring. For example, refrain from throwing garbage and other materials in the streets, rivers, and other locations in order to prevent floods and other disastrous events. Very good, Chloe. Napakagandang sagot ito. Very Okay. simple pero malaki yung impact. Opo. So sa akin naman, ayon kay Aliyah Ong, raising awareness about potential hazards, how to address them, and educating the public about how to properly prepare for different types of disasters. So ang ganda tama, ng mga no? sagot nila. But ma'am, time na eh. Magagalit na yung time na. ano natin, yung tawag ito, ng directors natin. Kaya si Sir Perry na po ang magbabasa po ng mga sagot ninyo mamaya. Okay? Thank you. Thank you, Ma'am Rina. Thank you. Thank you po. Thank you, Jersey. Thank you po. Sound check. Sound check. Okay. Okay. Maraming salamat sa panonood ng aming live segment. Ngayon ang pag-usapan natin hindi yung sa akin Oo, may mga nanonood na rin. Welcome to our Tuesday viewers. Welcome back po sa ating programang What Matters Most. What Matters Most. Okay. Ang programa natin ngayon ay pinag-uusapan natin yung mga safety
at mga pagpapahalaga. So sa second segment ko, usapang pagpapahalaga po ito. Pero napakaganda po yung inyong mga yung inyong mga kasagutan kanina. Kaya magbabasa po tayo. Una, sabi ni Gio Abram, to prevent disasters, we need to prepare for upcoming disasters, to develop emergency plans and ensure access to resources and supplies. All of the people also need to clean their area because this can also prevent disasters. Tama po. Very good, J.U. Abram. Okay? At saka, sabi nga dito ni Luis Aldridge Bolante, planning measures. Cities and locales can be planned and built in the safest way possible. No, sabi dito, houses and workplaces should be built away from the areas that are most vulnerable to the effects of natural disasters. Infrastructure should be built with the risk of natural disaster in mind. For example, Japanese skyscrapers, no, contain a multitude of safety measures such as shock absorbers and hydraulic dampers to minimize the risk of collapse due to an earthquake. Okay, ang very good. Ang ganda ng sagot nito ni Luis Aldridge Bolante, no? So, kaya nga pahalagahan natin po ito. At sabi nga ni Erwin Rojero Jr., no? We can prevent disasters by raising awareness and following each other. Yon. At sabi nga ni Lumaban Alexis Charles, we can prevent disasters by making our world into a better place. I salute, no? Lumaban Alexis Charles. And ayan, good morning Sir Perry from Hazel Alamid, and good morning Sir, Madam, safety first at all time. Hashtag Team Masayahin number 2072, Arnel Bigkas Kapos, no? At sabi nga ni Andrew Pagdilaw, to prevent the disaster coming, do not panic and spread awareness to people and seek shelter. Tama po yan. Maganda po ang may alam, no? So, maubos na po ang aking oras sa pagbabasa ng mga comments kasi ang dami po ngayon nagko-comments. Pero babalikan po natin ang yung mga comments after ng ating third segment, no? At dito naman sa usapang pagpapahalaga, pinag-usapan yung mga safety first. Tayo po lahat, una, dapat po ay safety tayo sa ating Panginoon. Yan. Kaya importante po yung kahalagahan ng panalangin. Kaya nga po, mayroon akong mga iilang kahalagahan nito kung bakit kailangan nating manalangin sa buong bansa at buong mundo, no? Para sa kapayapaan, no? May mamalaking kahalagahan ng pag-iwas ng mga gulo, no? At sa pagtataguyod ng pagkakaisa, no? Ng ating lipunan, no? So una, yung panalangin ay nagbibigay ng pag-asa, no? So, sa mga taong nangangailangan ng kapayapaan, kaya ngayong araw na po ito, ay mayroong initiative ang ating simbahan po na 1 million children praying the Holy Rosary. No? Ito pong oras na ito, actually nag-initiate ito nung Diocese of Pasig. No? At saka nakisali po tayo dito sa ating community, sa ating school, nag-pray tayo ng mga rosary. Every day naman, since po nag-start po ng October 1, we pray the Holy Rosary. Devotion to Our Lady of the Most Holy Rosary. So, importante yung panalangin na nagbibigay sa atin, lalo na ngayon, ng pag-asa. No? Sa pamamagitan ng panalangin, no? Nagkakaroon po tayo ng ng pag-asa sa ating Panginoon na kung saan nabibigay po natin yung kanyang pagsasubmit natin ng ating pananampalataya na kailangan natin yung gabay at yung pag-aaruga po sa atin na hindi po tayo mapariwara lalo na po sa mga pagsubok na ating tinatamasa ngayon. No? So pangalawa, yung kahalagahan ng panalangin ay nagpapalakas sa ating
spiritual connection sa ating Panginoon, no? So, nangangailangan tayo ng mataas na hindi natin kaya. Kaya nga po, we pray na yung mga tao, yung mga leaders, yung mga bansa na mayroong kaguluhan ngayon, na dapat ay mahinahon po sila na malutas ang problema sa pamamagitan ng ating mga panalangin na mapag-usapan nila ng mapayapa, no? Sa pamamagitan nito rin, nagkakaroon tayo ng kalma at pagtitiwala na may nagbabantay at nag-aaruga at nag-aalaga po sa atin lahat. Kasi we are all made, no, in the image and likeness of God. So, lahat po tayo ay may halaga at dapat po tayo pinapahalagan natin ang bawat isa. Kasi bawat isa sa atin ay kawangis ng ating Panginoon, no? So, at ang pangatlo ay ang panalangin ay nagpapalaganap ng pagkakaisa. Kaya nga po, itong ating prayers, no, itong ating mga ginagawa pong panalangin ay nagkakaroon tayo ng pagkakataon na magkaisa bilang isang bansa at isang mundo, no? Ang panalangin para sa kapayapaan ay nagpapakita ng ating pangunawa at pagmamalasakit sa kapwa at nagtutulak sa atin na magtulungan para sa ikabubuti ng lahat kasi isang mundo lang po tayo, no? That's why ang matuto na po tayo kung pinag-usapan natin yung mga safety. Una po, yung dapat wag natin wawalain yung guidance, yung God's providence po. Kasi po, wala po idudulot yung maganda, yung kaguluhan, no? Lahat po ay talo. Una, may mga namamatay. At hindi lang po tao ang namamatay, kung hindi ang mga kalikasan, ang mga lahat ng ginawa ng Diyos na di-destroy, no? Na nasisira po yan. Remember, dapat matuto na po tayo doon sa Hiroshima bombing, di ba? Talagang wala, no? At sa Old Testament, di ba? Yung Sodom ang Gomorrah. So, wag na tayong balikan yung mga ganyang mga eksena na talagang masisira. Tayo po ang sumisira ng ating mundo na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Dapat natin ay payabungin, arugain, no? Hindi sirain, no? At ang pang-apat, yung nadidevelop po na isang dulot ng ating panalangin ay nagtuturo sa atin ng pagmamahal at pagpapatawad, no? So, sa pamamagitan ng panalangin, natututo tayong magpatawad sa mga nagkakasala sa atin, no? At magmahal sa mga taong nangangailangan ng tulong ng pangunawa. Kaya dapat ganun po ang ating mga mindset, no? Tingnan natin ang bawat isa. Pag tinitingnan po natin ang bawat isang nilalang, bawat kapwa natin, ay yan po ay mukha at may dignidad po, may halaga po yan. Dahil binigyan po yan ng buhay ng Diyos. Kaya meron po siyang halagang manatili at ma-enjoy niya ang para sa Kanya. Yun po dapat ang inaalala natin at nasa isip po natin, no? So, wala tayong magagawa, malayo man pa tayo, pero sinasabi, prayer can make impossible to possible, no? So, yun po yung panalangin natin. That's why we pray not only for ourselves, but we pray for the whole world, no? So, kapayapaan at pagmamahalan ang manatili sa atin, no? So, yung panglima ay ito'y nagbibigay ng gabay at karunungan, no? Kaya sa pamamagitan ng ating mga panalangin, nagkakaroon tayo ng gabay at karunungan mula sa Diyos.
sa mataas na kapangyarihan. Kaya ito ay maaring magturo sa atin ng tamang mga hakbang na dapat nating gawin upang makamit natin ang kapayapaan at maiwasan ang gulo. No? So, yan po ang kahalagahan ng ating panalangin. Manalangin tayo, lalo na ngayon na nakakaranas tayo, naririnig po natin sa mga balita, no? Na yung hindi maganda yung nangyayari. So, our commitment, our mission is to pray. Pray and pray. So, iaalay natin, we make sacrifices, maglaan tayo ng oras para sa panalangin sa ating sarili, panalangin sa ating kapwa, at panalangin sa buong mundo. Okay? So, kayo po ba ay nananalangin? No? Ano po ba ang panalangin? Ang panalangin ay iba't iba po yung mga panalangin. Kaya nga po, kung tayo po ay nagdarasal ng Santo Rosario, sabi nga po ng katekesis, no? Narinig ko lang po ito, pag nagdarasal tayo, pag humahawak tayo ng, for example, ng beads, no? Humahawak natin. Itong every beads ng rosary is a symbol of the flower, no? Kaya nga, ano po yung tendency pag pinipiga natin, pag nananalangin tayo, for example, pinipiga, no? Talagang inaano natin, pinipipit. Ano pong tendency? Di po ba yung flower ay talagang lumalabas ang kanyang aroma, yung bango niya? So, yan nga po yung sinasabi po. At pag pinipigil ito, pag nagdarasal tayo, naaamoy yan ng ating mahal na ina na nasa langit. Kaya sabi niya, uy, naaano po siya. Parang pag naamoy niya yung rosas, ay talagang nakikita niya, may nagdarasal ng rosaryo. Imagine kung 1 million ang target ngayong araw na ito. 1 million children praying the Holy Rosary. Di ba? Ang dami natin magagawa. Magagawa natin yung mga imposible na hindi natin kayang lutasin. Hindi kaya ng ordinaryong taong lutasin. Pero sa pamamagitan ng panalangin, gagabayan po tayo ng Diyos, yung mga impossible maging possible po. Yan. Kaya we are praying each other, no? We are praying for ourselves, we are praying for our country, and we are praying for the whole world. Ano po ang pinagdarasal natin? Yung kapayapaan at yung mga pagkakaisa at pagmamahalan. Okay, so ang dami pong mga messages pa po, no? So, thank you po kay Ma'am Imelda Makawili, ang amin pong talagang avid, parang sponsor na to. No, na talagang palagi po siyang nanonood at nakasuporta po. Palagi po yung nagbibigay sa amin ng mga namin, inspire sa mga stars, no? So, umuulan ng stars po yan, si Ma'am Imelda. At hindi lang po yan, minsan nako-convert po, talagang nagpapadala siya na nakakain namin through snacks. So, salamat po sa mga sponsor at magiging sponsors po namin, no? So marami pong salamat din sa mga engage through their comment, no, dito sa pamamagitan ng pagko-comment. At ang gaganda ng mga po nila, no, mga messages dito sa inbox po, no? Ang dami na po nito. No, sabi nga ni Jolian Perp Angeles, preventing disasters and casualties can be achieved through numerous means. Still, the most important course of action one can take is to ensure that the people have the necessary knowledge regarding certain disasters and catastrophes. Knowledge is power, and having necessary knowledge not only allows for people to know what to do and what not to, but will also give them some sort of peace of mind, knowing that not all hope is lost. No? Necessary knowledge includes evacuation plans,
Ano pa yun? Nawawala po. Safety precautions, what items one must prepare, and other things along those lines. This will encourage the second most important thing, which is to keep calm. At syempre, yung ating peace of mind, yung ating pangamba, yung ating takot ay may ibsan po yan pag tayo po ay nananalangin. Wala pong medicine dyan ng mga ganyang natatakot tayo kung hindi ang manalangin sa ating Diyos na siya po ang naglikha, siya ang may-ari ng buhay po natin. At sa Kanya lang po makukuha natin ang tunay na pagmamahalan at tunay na kapayapaan. Kasi may sinasabi, the family that prays together stays together. A world that prayer is a world at peace. Bye-bye. Thank you very much po. Grace and peace to you. We are in another session or talk in this Let God's Word Guide Us time for reflection based on the sacred scriptures. So what I have for today is taken from Philippians chapters 4 verse 19. It is about God assuring us that He will provide us with everything we need according to His riches and show us His generosity in Christ Jesus. So, very interesting, very assuring that God has the power and the intent to provide us with everything we need. Now, let us clarify, The scripture says everything we need, not everything we want. So, in this sharing or in this talk, I would like to distinguish
what is a need and what is a want. Yung need sa Tagalog ay pangangailangan. Yung want naman is yung kagustuhan. So, I heard a priest sa kanyang homily and favorite niyang i-quote si Mahatma Gandhi. At ang ganda ng pagkaka-share ng pare in a Sunday homily, sabi niya na the world is capable of sustaining humanity's needs and not humanity's wants. Alam niyo po, kailangan maklarify natin, kasi marami tayong problema at kuminsan nasisisi pa natin ang Diyos kasi yung ating hinihingi sa Kanya ay hindi na actually need. Pag sinabi kasi nating need, it is something that is needed for us to survive. However, ang madalas na hinihingi ng tao ay galing sa kanyang desire, yung kagustuhan, yung iba nga, luho na Yung iba naman, a product of envy, yung nakita niya sa ibang tao, yung gusto niya para sa sarili niya, and kaya nagkakaroon ng discontentment in the heart. So, kagaya ng Jungle Book, I think you're familiar with Jungle Book, may song doon, yung bear, na sabi niya, bare necessity. Ang kailangan lang naman natin talaga to survive is yung mga bare necessities of life, and God can surely provide that for us. Yung iba, luxury na Yung ibang pangailangan natin is whimsical. And let us call, or let us heed rather to the call of the Pope, Pope Francis, na for simplicity or austerity of life. In one saying, sabi nga na, live simply so that others can simply live. So, anytime that we need to buy o meron tayong urge to buy, siguro magandang tanungin natin sa sarili, do you really need it? Or do you just desire it para magpasikat, ma-validate, or based lang sa ating mga luho, or something na additional lang, kumbaga hindi talaga natin kailangan. So, remember sa Philippians 4 verse 19, God can provide us with our need. And the world, sabi nga ni Mahatma Gandhi, can provide the entire human race with the needs, but not the wants. So, ano ang pwede natin gawin? Let's cultivate a grateful heart. Sabi nga, if you do not have what you like, you must like what you have. And then, avoid comparing ourselves with others, avoid looking at what others will have, so that we will not grow envious. And of course, let's also avoid greed in all its forms. So, yun po ang aking sharing for today. I hope this is of help to you sa personal and spiritual life ninyo at nating lahat. When the Lord calls us to have a simple life, to trust Him that He has the power to provide us with what we really need. And let's cultivate a very grateful heart so that whatever it is that we have, we consider it a blessing, and let us ask for grace, the grace of peace and contentment. Maraming salamat for listening. Don't hesitate to share this to your friends or to your acquaintances. This may be of help, so that let God's Word guide us all.
so welcome sa ating pang-ilan na to natin, Ma'am Charmaine, sa year 4 ng the CSBN Portal. 9th episode na po natin. The Wow. 9th episode at ang pinaka-tema natin for this episode, Ma'am Charmaine, ay About the disaster risk reduction po. how to reduce yung mga disaster at yung mga risk sa ating buhay. Nakagaya ng magandang sharing ni Sir Perry kanina, yung war, no, yung giyera, at ayaw natin magkaroon yan. Kaya ang ganda ng kanyang advice sa ating mga viewers, yung power of prayer, ang pagdarasal, ano? So, meron tayong mga comments dito. Baka gusto mong basahin, Ma'am Charmaine o Sir Perry? Okay, sige Sige, po. Ma'am Charmaine. Alright, so I'll start with Julian C. To prevent disasters, we must spread awareness, prepare thoroughly, and reduce the harmful effects we have on our environment. Simple yet effective steps can help reduce the impact of disasters, keeping our communities safer and more resilient. According to JC Ignacio naman, I think this is in response to sir sa sa topic mo. The needs are necessity of every individuals, while wants is a desire for something. Tama, JC. galing. Ano pa? Ito kay John Joseph Sir Perry, pakibasa naman. John Joseph Dante Sipagan. Sabi ni John Joseph, as a student, we should not panic when there's a disaster, especially an earthquake coming to our area, and always be ready for evacuation. And as they said, duck, cover, and hold. Wow, thank Galing. you. Thank you, John Joseph. That is very Galing, much galing. correct, no? Very accurate. Isa sa mga nakakapalala ng ating mga victims ay yung natataranta kasi, di ba, Ma'am Charmaine? Yes po, So sir. we should not panic and always have pagdasal natin, sabi nga ni Sir Perry, prayer, no? Pray na magkaroon tayo ng presence of mind when untoward incident happens. Ito naman kay Chris Paul Paredes, Ma'am Charmaine, can I ask you to read? Needs are the things you need to survive, like food, water, clothes, shelters, and the things that will help you. Wants are the things you want but does not help you to keep survive. Okay, Yes, nice. okay. Yan yung ating, kaya maganda din yung ating distinction, no? And when you are tempted to buy something, you always ask yourself or other people, kailangan ba talaga ito o gusto mo lang, no? For example, if you need a cellphone, sa panahon ngayon, Sir Perry, kailangan na ba talaga ang cellphone? Sa panahon sa ngayon, panahon niya yan, hindi na po. hindi na kailangan ng cellphone? Sa panahon ngayon, ang mga iba po, necessity dahil Necessity yan po na yung yan. means of communication. Communication. Ah. Pero yung bibili ka ng high-tech na cellphone na 6 figures, Yung na-flip-flip. na-flip, ano? Yung iba nga, kakatingin namin ng isang araw nung bumibili tayo para sa bagong cellphone ng school ay 6 figures na pala ang ibang cellphone. Naku Yun, po. luho na yun. Depende sa pangangailangan, ano? Yun. So, if you need only the basic, then you go for a cheaper kind of cellphone. Pero syempre, kung gagamitin mo yung cellphone sa hanap buhay, Ayun. kunwari kagaya ni kunwari vlogger yan o kunwari talagang photographer, so you Yan. need so depende po yan, depende sa need ng tao. At sabi naman ni Hazel Alamid, Ma'am Charmaine, Good morning, Sir Paul, Ma'am Sha, and Sir Perry. Yes, good morning sa iyo, Hazel. And Yes. for kay Serena naman, good morning po. Okay. at meron pa kay Hailey Del Tremedal. Okay. Yes. Sabi niya, raising awareness about potential hazards and how to address them. Educating the public about how to properly prepare for different types of disasters. Installing and strengthening prediction and warning systems. Wow, Ayun. no? And then marami po tayong mga nito kay Crisa de la Paz, good morning po, kay Jana Pascual, kay Jared Preston Perdis. Sir Perry, pakibasa nga. Jared. May grade 8 ano po lang pala. siya, lang po. ano lang siya. Ito Sabi sir, niya. kay Dion na lang. Okay. Maganda yung kay Dion Isabel. Sabi niya, the first key component we must do in order to prepare for a natural disaster is to prepare ourselves.
The things we think and what we perceive is an inward action of what the outcome will be. Wow, napakagaling naman ito. Si, Galing mga anong ano, grade level kaya ito? Si Isabel, ano? At siyempre, Isabel. good morning kay Serena Gail Ramos. Good morning din kay Julian Radkid. And of course, meron din sinasabi si Ayumi, Ma'am Charmaine, pakibasa. Being involved in everything that occurs in our environment is a simple act, yet most people choose to ignore it. Let's start taking an active role in leading, educating, and doing whatever we can as caring humans. By doing this, we may prevent possible disasters. Okay, then let me read yung mga nagpapabati lang, no? Si TJ Suarez, si J. Zanzo Villorente, good morning. Good morning din kay RB Nito Villasin. Now we will read the comment ni Elia Maxine Baay, ano? Sir Perry, pakibasa. Sabi ni Elia, in my opinion po, if ever my earthquake or any other disaster, drop your phone first and check your surroundings. Ask anyone if there is something happening to be aware then. That's when you need to get ready and you should be aware in it. Yan. Okay, tapos sabi din Needs niya, are something we need to survive. No, however, our wants satisfy our happiness, but not our hunger, thirst, or anything else we need to treat daily. Yan. wow, nako. Okay, so napakaganda, no? Clarify lang natin, anyway, wag naman i-drop yung phone na masisira, no? Siguro put them on a secured and safety place, ano? And then of course, good morning kay John Patrick Quillo, shout out po, at si Philip Bernabe din, kay Choi Salinas, kay Ma'am Charmaine, uy, pakibasa, meron pa galing. siyang from the letter of Paul to the Thessalonians, Sir Perry, chapter 5, verses 17 to 27. Galing naman. Good morning po. Sabi niya, pray without ceasing. Yan. Kay Okay. Ma'am Charmaine Oy Asoy. Yan, si Ma'am Wow. Charmaine, ha? Sige, ang Galing. dami pala. Sobrang dami pala, sir. Sobrang dami, sir. Hindi pala natin mahabol itong mga Sobrang comment. active. Kanina pa yun, mga, Yes, mga yes. learners Thank you po. so much. We Marami. do appreciate your engagement, ano? Para buhay ng buhay ang ating program. However, we will do some mga announcements muna. First of all, we would like to inform our viewers that CSBN is opening our doors to another group of people, Sir Perry, Ma'am Charmaine. Through Wow. Sir Perry, na-open ang CSBN sa Simbayanihan, Diocese of Novaliches. Tapos nag-follow up si Ma'am Zara at Philippine Employment Service Organization ng QC. Quezon City, na kung saan si Sir Jonel, Yan. si Ma'am Charlotte, si Sir Henry ang namumuno. Gusto nyo pong tingnan na sa rooftop na po ng 2017 building ng CSBN yung mga resulta ng sabing ni Sir Jonel sa madiscarding tatay na Facebook niya ay namumunga na ang itinanim. Yung pinunla ng mga teachers noong October 12. Oh, bilis. Ay meron na tayo nakita mga ganyang makaliliit. Ang cute na mga okra ba yun o opo ba yun? Okra. Ayan, ano? So, napakaganda po, no? We are in support of the United Nations Sustainable Development Goals and of the Quezon City's government program entitled Urban Farming. And kanina po, we had a visitor na naman sa CSBN. Ito naman mga estudyante na nakalink sa Animal Welfare Society. Yung mga gusto nilang mag-share din ng kanilang mga knowledge about what to do with the stray cats and stray dogs. Dati ang tawag sa stray dogs ay askal, asong kalye. Ngayon, bawal na daw yung askal. Aspin, asong Pinoy, askat, asong, aspo pala. Pusa. No, pusa pala. Pusang Pinoy. Pusang Pinoy, no? Puspin. Puspin, okay. Dati Pusang pusang kalye, ngayon mga pusang Pinoy, Pinoy. asong Pinoy. Ano ba talaga ang kailangan natin gawin pag meron tayong mga stray cats at dumadami na po yung awareness? Kagaya ng binanggit ni Sir Perry kanina, no?
Alam mo to si Sir Perry, matindi to pag magsalita, Ma'am Charmaine. Kaya dapat nakikinig ka ng Mr. Peregrine Yes po. Asis. Kaya niya mag-isa, sir. Eh. Yes, mag-isa yan siya. No? Gabi-gabi siya at umaga. Meron po siya. Buhay na buhay ang Facebook account ni Mr. Peregrine Asis. Sabi niya kanina, pag may gera, hindi lang tao ang naapektuhan, pati mga hayop. Yung mga other creatures ay nasisira din ang kanilang buhay at ang kanilang life cycle nila tinatamaan. So, we do not really want war, no? So, ito ba ay konektado pa sa pinag-uusapan natin, Ma'am Charmaine, na risk reduction? Yes po, sir, kasi may tinatawag din kasi tayong man-made disaster. Yun po Yan. yung war. War, yeah. Pwede naman kasi iwasan, ano? Sa tingin mo ba, Sir Perry, very short, kasi sabi ng ating directress na si Ma'am Charlotte at sumisenyas pa yung ating bagong guidance associate na i-summarize daw natin. Paano ba? Saan ba nagsisimula, Sir Perry, yung gera? Saan ba yan? Bakit ba tayo nagkakagera? Bakit ba nag-aaway-away ang mga tao? Yung tinitingnan po dyan, sir, nagsisimula yung yung gera sa personal na personal na goods, may power. Yes, Yung oo. po yung parang sila yung magko-control sa neighboring country. Or Yun po yun. resources. Oo, Ganun. yung Ikaw, ma'am, ano ba pinagmumula ng gera? Yan po, sir, yung greed po. Greed? Yung greed, tapos yung personal, yung binanggit ni sir, yung personal interest ng isang tao, ay nagkakaroon ng inequality. Kaya yun yung Yes. topic po ngayon ng ng disaster risk reduction. Okay. So, nagkakaroon po ng gera kasi nga, sabi nga ng ating mga kasama dito, kasi yung conflict ng human beings, it always starts within the person. So, pagka nega ka sa sarili mo, pag may conflict ka sa loob mo, yan ay nagmamanifest palabas. So, importante nga, ulitin natin, no? Pag pinagtugma-tugma natin itong ating pinag-usapan, kaya importante yung prayer. Kasi when we pray, sabi nga ni Sir Perry, when you pray, you are in link, meron kang relationship with the God who created you. And our God is a loving God. And when you feel that God loves you, then you will have peace and contentment in your heart. Kaya nga dapat tingnan mo maigi ang relasyon sa Diyos, magdasal, at yung needs mo, ipagdasal mo yan sa Diyos, no? At bawas-bawasan yung mga wants, yung mga luho, para hindi mainggit, para yung ating resources na limited ay mapagkasya natin. Ayan. So, sinenyasan na tayo. Kailangan na hintuin yung ating programa. So, bilang pagtatapos po sa 9th episode ng the CSBN Portal, we would like to thank you for continuing your support and viewing this program of CSBN. And we would like to sing to you a song in Latin na kinakanta natin. Sige nga, Sir Perry. 1, 2, ready, go. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, in everything love and serve the Lord. Goodbye, everybody. Thank you, Let us put ourselves in the holy presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father Almighty, thank you for your presence with us today. Help us that we may continue to ruminate the learnings that we have gathered in this event and apply them to our daily living. As we depart from this space, we ask you to bless us throughout the remainder of the day. In Jesus' name, we believe and pray. Amen.